Ang The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma ay isang makapangyarihang aklat na sumasalamin sa malalim na epekto ng trauma sa buhay ng tao. Isinulat ito ng psychiatrist na si Dr. Bessel van der Kolk, isang kilala at respetadong eksperto sa larangan ng trauma therapy na may higit sa 4 na dekada ng karanasan sa pagsasaliksik at paggamot ng mga taong dumaranas ng post-traumatic stress disorder, PTSD, at iba pang kaugnay na kondisyon. Sa pamamagitan ng siyensya, mga kwento ng pasyente at malalim na pagsusuri, inilahad niya sa aklat na ito ang koneksyon ng trauma sa katawan, utak at damdamin ng isang tao at kung paano tunay na makakamit ang paggaling. Isa sa pangunahing mensahe ng aklat ay ito. Ang trauma ay hindi lamang isang masakit na alaala mula sa nakaraan. Ito ay isang aktibong puwersa na patuloy na nakaaapekto sa kung paano tayo nag-iisip, nakadarama, kumikilos, at nakikipag-ugnayan sa ating kapaligiran. Hindi ito basta naiiwan sa likod ng isang tao. Sa halip, ito ay nananatili sa katawan, sa paghinga, sa tibok ng puso, sa tensyon ng mga kalamnan, at sa galaw ng sistema ng nerbiyos. Kaya't ang pamagat na The Body Keeps the Score ay may malalim na kahulugan. Hindi nakakalimot ang katawan sa sakit at panganib na naranasan nito, kahit na ang isipan ay pilit na nagpapalimot. Isinalarawan ni van der Kolk kung paanong ang trauma, lalo na kung naranasan sa murang edad, ay nagkakaroon ng matinding epekto sa paghubog ng utak. Ang mga taong lumaki sa isang mapang-abusong kapaligiran o nakaranas ng karahasang sexual, digmaan, aksidente, o kahit na emosyonal na pagpapabaya ay maaaring maapektuhan ang normal na pag-unlad ng kanilang utak. Ang mga bahagi ng utak na nauugnay sa takot, amygdala, alaala, hippocampus, at pagpapasya, prefrontal cortex, ay maaaring ma-develop sa paraang hindi balansyado. Bunga nito, sila ay nagiging sobrang sensitibo sa banta at kadalasang may kahirapan sa pag-regulate ng emosyon. Ang mga sintomas ng trauma ay maaaring hindi halata sa panlabas. Madalas, ang mga taong may trauma ay may mga pag-uugali na madalas hindi nauunawaan. Sila ay maaaring maging sobrang agresibo, malayo sa emosyon, may problema sa relasyon o tila hindi makakonekta sa ibang tao. Marami sa kanila ang umiiwas sa mga sitwasyon o alaala na maaaring magpaalala sa kanilang nakaraan. Ang iba naman ay nakakaranas ng flashbacks, nightmares, at pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng ulo, problema sa tiyan, o hindi maipaliwanag na pagod. Lahat ng ito ay bahagi ng tinatawag na somatic memory, mga alaala na hindi nabibigkas ng salita, ngunit nararamdaman ng katawan. Binigyang diin ni van der Kolk na ang karaniwang paraan ng paggamot, gaya ng pag-inom ng gamot o pag-uusap lamang, ay kadalasang hindi sapat upang gamutin ang trauma. Ito ay dahil ang trauma ay nakatira sa katawan. Upang tunay na makamit ang paggaling, kailangang maabot ang katawan, hindi lamang ang isipan. Dito pumapasok ang mga makabagong anyo ng therapy na kinikilala ang papel ng pisikal na karanasan sa proseso ng paghilom. Ipinakilala ni van der Kolk ang iba't ibang uri ng terapiyang na patunayang epektibo sa mga taong dumaranas ng trauma. Isa rito ay ang EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, isang pamamaraan na gumagamit ng paggalaw ng mata upang tulungan ang utak na muling iproseso ang traumatikong alaala sa mas ligtas at hindi masakit na paraan. Ang neurofeedback naman ay gumagamit ng teknolohiya upang turuan ang utak na muling bumalik sa balanseng kalagayan. Mayroon ding yoga na ayon sa kanya ay hindi lamang nakakatulong sa pisikal na kalusugan, kundi nakatutulong ding maibalik ang koneksyon ng isang tao sa kanyang katawan. Isang bagay na kadalasang nawawala kapag nakaranas ng trauma. Ibinahagi rin niya ang kahalagahan ng komunidad, koneksyon at pakiramdam ng kaligtasan bilang pundasyon ng paggaling. Hindi maaaring gumaling ang isang tao ng nag-iisa. Kailangan niya ng ligtas na espasyo kung saan siya ay nauunawaan, tinatanggap at nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang dinadala. Kaya't pinapalaganap niya ang ideya ng trauma-informed care, isang paraan ng pagtrato sa mga tao na may konsiderasyon sa kanilang pinanggalingan at hindi basta-basta hinuhusgahan ang kanilang mga kilos.
Bagamat puno ng masalimuot na usapin ang aklat, ito ay hindi isang mensahe ng kawalan ng pag-asa. Sa halip, itinatampok nito na ang paggaling mula sa trauma ay posible kahit gaano pa ito kabigat o katagal nang ininda. Sa pamamagitan ng tamang pag-unawa, tamang gabay at tamang uri ng terapiya, maaaring maibalik ang pagkatao ng isang individual. Maaaring mabawi ang kakayahang magmahal, kumonekta at mamuhay ng buo. Itinuturo ng aklat na ang unang hakbang sa paggaling ay ang pagkilala na ang trauma ay totoo, na ito ay may epekto at na ito ay nararapat pagtuunan ng pansin. Hindi itinatago, ikinahiya o itinatanggi. Kapag ang isang tao ay tinulungan na kilalanin ang kanyang mga emosyon, bigyang laya ang kanyang katawan, at payagan ang sarili na makaranas muli ng ligtas na ugnayan, doon magsisimula ang tunay na pagbabago.